Meron na silang final. Oh. It's already with the Supreme Court. Mm. Pero hanggang ngayon, hindi pa ina-actionan ng Supreme Court, di ba? So, hindi usapin na kailangan mag-file. Meron lang silang final eh. But the fact that the Supreme Court has not issued any TRO or has not issued any definitive resolution dun sa final, hindi naman nila dinidismiss, di ba? So, pending pa rin sa kanila. So, pag ganun ang nangyayari, maaari mong ma-infer. Of course, we can be wrong. Supreme Court can do otherwise. But ang maaari mong ma-infer sa ganito, pag hindi ina-actionan, sa tingin nila, it's not that important, o sa kanila, it's not yet timely to act upon it, or they just prefer that based on their evaluation and the existing laws, legal principles, and jurisprudence, hindi dapat nila ito pakialaman. So these are the possible interpretations. But nandun yan. So anytime the Supreme Court can issue a TRO if it wants to, but so far wala naman. So wala pa nga pong ini-issue, pero aminado maski si Attorney Torion, Attorney Cayosa kanina, na mahihirapan nga sila. Lalo na at may possibility talaga na dahil ICC yung warrant, diretso flight. Yeah. Well, that's not a possibility. That's what the law provides, di ba? And that is why, on its face, yung batas, at nandyan na kasi yan eh. So, that's why you go to a court, like for example, the Supreme Court, if it's important enough for the Supreme Court to make a definitive ruling. Di ba? Ang hiningi na, TRO, pahintuin para kung sakasakaling maaresto siya, ay hindi mo na siya ililipad. Kung yan is talagang matinding argument, compelling argument, and the law is clear, matagal na nilang in-issue yung TRO. So, mukhang hindi di ba? Yeah. So, that should give you a sense, ano ba yung thinking ng Supreme Court dito? So, ibig sabihin, attorney, may may basehan yung pakiramdam ni na Attorney Israelito Torion na mukhang wala silang magagawa. Oo Lalo diba? din naman Once na lumabas na yung arrest warrant, na aresto si Senador Bato, mukhang very Hindi, masikip yung maski pwede daw nga nilang silang dalawa. dalawa bilang kliyente at saka abogado, hindi sila nakapag-uusap Oo. So, paano yun, di ba? Well, mag-usap sila o hindi, nandun na kasi sa Supreme Court Yeah. Yes, And to my mind, we're not prejudging or we're not, hindi natin inuunahan ang Supreme Court. Pero ito ang malinaw ho kasi regardless kung ano ang kanilang gagawin. Di ba ho, mas maganda sana ng mga kasong ganito o kahit anumang kaso, as soon as possible, i-resolve nila. Either kung sa tingin nila, walang basehan o wala silang jurisdiction o ayaw nilang pakialam, di i-dismiss mo na yung petition, di ba? Or kung sa tingin nila merong basehan kaya lang hindi pa ito yung timing niyan kasi nga wala pang naaaresto, di sabihin din nila. Correct. That's our point na sometimes swift or prompt or timely action on any case is more equally important or even more important than the decision itself. 'Di ba? Para naman sa ganon, nakakalungkot din yung hindi nila alam kung anong mangyayari. Kaya ka nga tumatakbo sa hukuman under the rule of law para magabayan ka, 'di ba? Kasi kung sinabing dismiss namin ng petition, hindi na sila aasa. They will take other courses of action. Pero since hindi dinidismiss, so meron pa rin silang hope. Pero yung sinasabi, it's a dying hope. Kasi yun nga, hindi malaman, walang hindi sigurado. At pag naaresto yan, at hindi sila nakapag-desisyon kaagad, assuming gusto nilang issue at TRO, di paso na naman. Kasi nailipad na. So, the call should be for the Honorable Supreme Court, either way, i-resolve nyo na ho yung petition para naman magabayan ang lahat ng law enforcers, lahat yung petitioner, at kaming lahat mga abogado para we will know next time ano ba yung prevailing o bagong jurisprudence o ruling ng Supreme Court dito.